Ngayon ay samahan niyo ko at pupuntahan natin ang historical, century-old Spanish church ruins na may kita sa daang lungsod, Mubo, Masbate. Talagang amin yan dati na simbahan sa Spanish time. Tapos pader niya, original pa ito. Wala na yun na black. Kasi nibasa na, natumba na siya. Ini sir na cross na kahoy sa din po inahali. Pahimon din sa bagan party, uson yata, I don't know kung sa din ini. Tapos sa amin itong ginhimo ini siya na bagan shrine, di ba? Okay, Apo. Awa na ini siya. Ina siya po na kahoy sa pinakahain hali. Antik po ina siya. Opo. Hain siya hali kinuwaan sa dati na Bagan, wala na didisin ako, siguro bagan sa simbahan na ini sa Mubo. Mubo. Habang naglalakad kami dito, ay may mga nakita pa kaming sinasabing flooring ng simbahan. Amin niyo. Pinakatapakan. Amin yung pinaka-flooring niya. Dili na siya bricks, kay ano siya gin wala sa floor, and then gimbutangan sin design. Kita mo ba nakatunog siya? Etong lugar na to ay sinasabing dating sentro ng bayan noong panahon ng mga Kastila. Kaya ito ay tinawag na Daang Lungsod o Old Town. At dito nga matatagpuan ang isang sinaunang simbahan na itinayo mahigit 100 taon na ang nakalipas. Tapos dito naman, alam natin yung mga simbahan, hindi lang isa yung pasukan o labasan ng mga tao, kundi may mga pasukan rin at exit sa mga gilid na kung saan dito kapag inikot nyo po itong lugar na to dito sa Mubo, makikita natin ang isang entrada sa gilid na itong lumang simbahan dito sa Mubo. Yan. So ngayon guys, ay nandito tayo sa loob ng bahay dito malapit sa may simbahan. Ito kung saan sa loob ng bahay na to, may kita pa rin natin ang pader ng sinasabi kong lumang simbahan dito sa Mubo. So eto yun. So, posible guys na dito sa lugar na to, dumadaong yung mga barko ng mga praile na kung saan sa harap nito, ito yung pinaka-entrada papasok ng simbahan. Yan. So, dito yon sa may sa may yero. Yan, dyan yung pinaka-entrance ng simbahan. So dito guys, sa pinakadulo na itong bahay na to, nung pinasok natin, ay may nakita tayong isang bato dito na paislant. So eto daw dati, yung itsura ng mga sinaunang simbahan, na yung sa harap niya ay may paislant. At kung napapansin nyo nga po, yung bato na yan ay paislant din po. Yan. Ang simbahan na ito ay isang makasaysayang pamana na nagpapakita ng arkitektura at kultura ng mga Kastila sa ating bansa. Sa kabila ng panahon, may kita pa rin natin ang mga labi ng mga pader at ang disenyo nito. Anong nakikita nyo sir na number? 1, 1, 7, 17, parang 8, 1786. So meron kaming parang may marka dito na number na mahirap na po mabasa. So ito 6, yan o, parang 6, di ba? 6. Hindi ko na mabasa dito, basta pagka ano daw dito may 1786. Yun yung basa ni Sir MJ. At kami nagtanong-tanong sa mga nakatira dito kung naabutan ba nila etong simbahan na buo o maayos pa. Ano story sa ni, nagutublasan ako na araman. Ito na sa 1982, kami din naglungsod halin lumuklok. Kung pa di, wala pa yung mga buldos. Sandugay na, ang mga ito sabi niya ni mga buldos na, sa pista. Amo lang inan ako naraman da. Ini siya po na cross, na ano pina? Yung tindog ina sa munisipyo. Munisipyo.
Inan dati, inididiho na simbahan. Bago pa lang nga naging ano ninda kay inan ang kasadto pa iniho na inimo na simbahan. Inan sa nag-abot ka po didi buo pa ina na simbahan. Hindi pa. Gidara lang ina didi na krus. Butang lalay na krus na bagabi. Ina nakahoy na paghimo sa cross din man po inahali na kahoy. Nanoy na siya. Di pa inahali bin sa mubo ba inahali? Oh, indara la didi kay nimo na na simbahan. Pero ini nakikita ta din na bagan pader didi na bagan bato. Nani na siya din na. Inan dati niya na itsura. Dati ba ini siya simbahan? Oo, ang kasadto pa kuno na simbahan tapos ginbalik naman ninda. Habang kami narito ay hindi naming maiwasang isipin kung ano ang naging buhay ng mga tao noon. Kung paano sila nagsisimba dito, nagdarasal at nagsasama-sama bilang isang komunidad. Ang simbahan na ito ay hindi lamang isang gusali, kundi isang simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng ating bayan. Sa aming pagtatanong dito ay may nakapagturo sa amin na may isang libingan raw ng mga Kastila malapit sa simbahan, kaya agad namin itong pinuntahan. So ngayon guys, narating na natin itong tinatawag nilang libingan ng mga Kastila noong unang panahon. Actually, napakalayo na ito sa pinaka-highway talaga o main road na itong Barangay Daang Lungsod. At ito nga guys, katibayan o katunayan na mayroong sementeryo dito. Dahil dito ho, sa kanan ko, may makikita tayo dito mga bato na natumba na. Yan, mga wall yan na sabi, ito raw ay dating sementeryo. So kung makikita natin guys, may mga wall talaga na nakatayo dito. Yan, mula doon, papunta doon, straight. At sa naman po nakalibing yung mga namatay na. Sabi-sabi, dito raw ho, sa lugar na to, tabi-tabi lang. At yung mga nag-aararo dito sa lupa na to, may mga nahuhukay raw sila na mga buto ng mga tao. Ang dida, kasi na parte, nakuha lang talaga, nakita namon dida, mga tulang, tapos mga ngipon. Minsan ginatipon nga ni namon. Hay naman po ninyo ginabutangan mga nakuha. Ginabutang lang namon, halimbawa sa puno, sa lubi, inahigad lang namon. Inahigad, oo. Minsan nga nin mga bata, kasi ito namumurot, mga nakapurot din mga ngipon, tapos nagkapaya. Pero ito sabi na, amoy lang inanamon, inabot da. Di wala na kami nakita ng mga nitso. Istorya na lang inaman sa ako ni Lolo Chong Castillo. Medyo namin na simenteryo daw dito. Panahon. Naway ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw. Para sa iba pang mga kaalaman ay maaari lamang na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at ako na po ang bahala ang magkwento sa inyo ng ating kasaysayan.